Alright. This is it. Ito na. Poison 13 versus GL. Napanood ko din tong laban na to ng live. Pero syempre, check natin kung okay ba yung ilaw. Check natin kung yon. Iba pa rin ang live at iba rin talaga pagdating sa YouTube video. Shoutout muna sa LATK Cup Lolo and the Kid Cafe. Yan oh. Lolo and the Kids Cafe. Yun oh, kay Derek Benedict Mike. Sobrang solid. Thank you. Sa mga naghahanap ng coffee shop dyan sa may Paco Church, malapit din sa Paco Catholic School. Andyan lang yun sa may tapat ng junk shop. Search lang, Lolo and the Kids Cafe. Eto na. Poison 13 versus GL. Ako kasi, nasabihan kami ni boss na pagkalabas ng battle, 1 week, pwede nang gawan. Yan. So, ang ginagawa ko kasi, pagkalabas ng battle, siguro mga ilang araw bago o gawan, and then ilalabas ko siya after 1 week. So, Sabado lumabas to. Ngayong Sabado, ngayong araw na to, lumabas ang laban, reaction video ko sa GL versus Poison 13. Eto na, wag na nating patagali. Tara. Nanalo ng coin toss, Poison 13. Pinili niya mauna, si GL. Pahinga natin 2 minuto. Round 16 day 2, GL. Bawi! Eto yung natalo kasi siya sa Royal Rumble, kaya sumigaw siya ng bawi. Round 16 day 2, GL. Bawi! Royal Rumble game! Yay! GL versus Poison versus Mokojin versus Gregor versus Marcong Bungo na may style ni Batas, ni Looney, ni Tipsy Mot na may anagram, may multi pati train of thought. Sheesh! Kasudi ka royalty. Ang galing nun yung parang galing siya sa Royal Rumble tapos parang pinapalabas na Royal Rumble pa rin yung laban na to dahil nga yung kalaban niya ay Mokojin, may style ni ganto, ganyan. So parang maraming pagkatao pa rin yung kalaban niya na nagmumukhang Royal Rumble para sa kanya. May multi pati train of thought. Sheesh! Kasudi ka royalty. Kasi wala kang inangkin. Kaya nga, jack of all trades kasi never naging king. Okay. Ano? KJ ba? Well, mga MCs, pag kayo daw ginaya niya, meaning yung style nyo maganda, yun ba admiration? Na kami inspiration? Hoy, wala kaming pake sa yung validation! Tangina! Wala kaming pake sa yung validation, tangina. Hoy, wala kaming pake sa yung validation! Sino ka ba, ha? Ito yung tipong panay kopya lang sa klase, imbis na magbasa, nagnanakaw pa ng lapis na iba ang nagtasa. Tangina! Kaya anong Ganda rin ng punto na yun, ha? Nagnanakaw pa ng lapis na iba ang nagtasa. Ang simple lang niya, pero on point eh. Nagnanakaw ng lapis na iba ang nagtasa. Dahil nga, si Poison 13 ay maraming style na ina-adapt bilang parang Mokojin nga siya. Ang gandang silip din nun. pa ng lapis na iba ang nagtasa? Kaya anong kakasing may saringgan kapag kumakasa? Baka tune-in exam na written test sa cheating lang pumapasa. Tangina. Kasi Gago. ayaw ko raw sa line marking, sa parody, mga well-rounded na bitaw. Well, hindi yan totoo. Yung ayaw ko ikaw. Kasi imbis insulto yung magnakaw, ginawa mong panangga, kaya defensive yung tanga. I guess ganyan yung nangyayari kapag iniwan ng ama. O architect, Tangina, name-personal si GL, oh. ganyan yung nangyayari kapag iniwan ng ama. O arkitekto tatay niya, kaya inggit sa architect at sa mga drawing din nila. Sa sobrang inggit siya'y nagnanakaw ng mga blueprint ng iba. Oh, lang tangina. Kung si Nagnanakaw ng mga blueprint ng iba, architect, tatay iniwan, dahil nga Mokojin. Ang galing din nung nung pagkakakonect ng mga angulo na yon na ginawa ni GL. nanakaw ng mga blueprint ng iba. Oo lang iya. Kung si Glock 9 simpleng tao, ikaw simpleng gago. Pati Gregor na karakter galing din sa Lando.
At si Gregor ay kawatan, pero di ka na kontento. Di lang pera yung ninakaw, pati buong konsepto. Kaya anong mo ko, Jin? Ninakaw buong konsepto. Pero para sa akin, hindi naman ninakaw yung buong konsepto. Pero syempre, angulo ni GL yan eh. Parang sinundan yung kanta kasi ni Poison na Gregor is connect niya lang about dun sa Lando. Actually, ang dami nang nag-connect no, pagtapos ng Lando, Gregor, may gumawa pa yung tungkol sa police, ganun. Connection lang, connected lang. Pati buong konsepto. Kaya anong mo ko, Jin? Baka Pinocchio na kumakahoy ng tula at imbis umaba yung ilong, kumakapal lang yung muka. Tangina! Moko Jin, iyong paborito, pero ikay dedo rito. Kasi napako ka sa kahoy parang Heso Kristo. At sa kanan merong Poison. Ang galing ang galing talaga siya. Ang galing talaga ni Jel pagdating doon sa Train of Thoughts. Moko Jin, Pinocchio, hindi imbes na umaba ang ilong, kumakapal yung muka dahil maraming kinokopyahan, ginagaya, pinako sa krus Hesus Kristo. Ang galing nun, so yung connection ng bawat linya niya, Train of Thoughts nga, pero sobrang solid nun para isunod-sunod mo. Ang galing nun. Sa kahoy parang Heso Kristo. At sa kanan merong Poison, sa kaliwa naman Gregor na makikita ang labi. Kaya saktong Heso Kristo may magnanakaw sa tabi. Tangina. At wala ng resurrection. Ito'y maaagnas ng buo, pinaghalo-halong buto, at dun masisilayan yung markong bungo. Kasi tanggap ko na kaya niyang gayahin yung mga top 5 nyo, pero never siyang magiging isa sa top 5 nyo. Kasi tandaan, may Neil Armstrong doon sa buwan, may Newton din sa gravity. At pag sinabing Einstein, merong relativity. Pero sino nag-improve sa mga formula na binuod? Exactly, kilala nyo yung pioneer pero di yung sumunod. Tangina, ang ganda nun. Kilala nyo yung pinakaugat, pero hindi na yung mga gumaya. Ang galing nun. Kaya ako, Ang galing nun. Kaya ako, Ice Water, MR, Husky Rough, Atom, Skillan, 30 Up, pinagalo ko lahat. Ako'y uhaw sa potion. Yung tagay back-to-back, matinding devotion. Nalasing buong taon, naubos na yung options. Poison. Kaya kita nyo na pambanlaw na lang yung poison. Ganda nun, tangina, nalasing. Ginawa niya pambanlaw yung Poison. Ang galing nun. Shit, tangina, solid yun. Hayop yun. Kaya knock-knock! Who's there? Ako yung kamatayang you've been looking for. Magtago man sa bahay, I will push indoors. Binubutas ko yung ceiling laging more and more. Pati walls ignored. At linampaso na kita. The floor is yours. Mas malakas yung round 1 ni GL sa dito sa YouTube. Although sa live parang ramdam mo, pero parang mas ma-appreciate mo siya dito pagka tinutukan mo ng ganito kalapit. Pero solid ang ina. Poison 13, tara. Magyabang ka ng ganyan kung di ka tinalo ni 3D. Pinutukan lang ng Bisaya, nagmistulang saging. Sabi niya siya daw si Kristo, pues ito yung second coming. Tanginang rebat yan. Poison 13 verse... Tanginang rebat yan. Pero ang tinutukoy niyang Kristo, di ba, si Poison, pinako sa krus. So, siguro, may mga ganyan kasi sa live, na hindi na din masyadong naiintindihan o nakalimutan na. Pero dahil nabanggit yung Kristo, so kinonekta niya dun sa second coming, puputukan. Galing Kristo, pues ito yung second coming. Poison 13 versus GL. Palugito masyado. Dahil maraming nagsasabing, ako dito ang talo. Ngayon nyo pa ako binabayas? Aburido na nga ako. E yan ang trip kong dinudurog. Paborito ng tao. Huling tinalo niya Sinyo Si Sinyo nga di umubra nung nakipagtunggalian.
kinailangan niyang mag-choke para meron siyang dahilan. Siya nga nagulpi ng mabuti. Tas hahamunin lang ng newbie, kahit hari ng tugma, palalamunin ko ng multi. Sabi ko nga sa nakarang reaction video ko sa Tipsy Diversumot, pag gantong mga gladiator o mga Gundam, mga mga mabibigat ang maglalaban, mahalaga din talaga yung magbanggit ka ng mga sikat na MC tapos pupuntuhan mo ng maganda. Puking ina. Ayun yung haymaker doon. Kahit hari ng tugma, palalamunin ko ng multi. Pero ang ganda makita nga nun, no? Looney versus Poison 13, pagandahan ng multi-palinisan. Pero, tangina, no? Sarap din makita nun. Looney, Poison 13. Habang nakatingin si Pritzel Ann ba to kay Looney. Sana mangyari to. Poison 13 versus Looney. Pauulanan ng multi, oh. Tangina. Panginoon ng ilustrado, nangilag na makastigo, umalis dahil alam niyang walang kwenta batas dito. Trip ko din sana yung Apex, yung walang utang na loob. Kaso uma-attend na lang sa flip top upang manood. Basta pag ako pamronta, sigalot hapdiyatro. Pero magandang ano din yun eh. Parang simpleng pagtulong din ni Poison yan kay Apex. Yung call out na ganyan. Para mas lalong ma-hype pa rin si Apex kahit wala na siya sa flip top. Ako, isa pa rin ako sa naaabang na mapanood ulit si Apex sa flip top. Pero kung hindi pa, andito naman yung pulo. Sabihan mo lang ako ng presyo, Apex. Battle ka sa pulo, napakita magandang alaban. Sabihan mo lang ako ng presyo. Yung presyong tropa naman. Wag naman yung ano. Baka namimiss mong bumatel, di ba? Kaso uma-attend na lang sa flip top upang manood. Basta pag ako pamronta, sigalot hapdiyatroma, matagal nang may talo si Mot kundi kami magtropa. Grabe yung mga haymaker ni Poison dito, tangina. Hindi yun ultimate ni Zeus. Ito'y pasmado na bibig. At ganon mag-call out GL, wag kang puro parinig. Tangina. Okay. Etong mga unang mga linya ni Poison 30, which is nasa 1 minute na siya, is gumamit siya ng mga nagbanggit siya ng mga pangalan, Apex, Moth. So parang akala kung pakikinggan mo siya at hindi mo pa naririnig yung ganung punchline, isipin mo na tangina, hindi naman kay GL yung sulat mo eh. So, dahil bumagsak doon sa ganyan mag-call out GL, hindi yung puro parinig. Kasi nga si GL, madalas noon sa mga battle niya, pag nagko-call out siya, parang hindi niya pinapangalanan. Parang dinadaan niya sa wordplay, yung mot, parang ganon. Siya nirerekta niya. Parang sa pool pa rin kay GL to kasi ganyan mag-call out. Hindi yung rekta, hindi yung puro parinig. Kumbaga yung setup na yun para itama doon kay GL. At ganon mag-call out GL, wag kang puro parinig. Kung naka-DND yung old gods, ba't panay ang papansin? At dahil tawag ng tawag, ba't daw hindi ko patayin? Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Inang ganda nun. Ang ganda nun. Ba't daw hindi DND yung old gods, ba't panay ang papansin? At dahil tawag ng tawag, ba't daw hindi ko patayin? Ang ganda nun. Tangina, all gods, tawag ng tawag, call out ng call out, ba't di ko patayin? Siya mismo ang papatay. Saka kumo-call out sa all gods. Ang galing nun. Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Tangina, ang ganda nun. Kung kayo yung magko-call o tatawag, gusto ko ambulansya para kay GL. Ganda nun. Pwede ba? Putang ina yung sumagot kayo, pwede ba? Tingin ko sa game plan mo pang week at kung dyan ka lang nag-stick, ako ngayon si Masked Magician na magre-reveal ng trick. Mula sa callback mong istilong di ikaw ang number 1. Maang-maangang rapper yan. Kunwaring di pinulot yung idea ko sa Bomberman.
Yung Mama Sapano, pagpapalain na kay Rafian pumatay. Effective yon, yung kay Husky, ba't palpak yung unang try? Yung rebat tungkol sa Virgin, para yatang tumamlay. Yan, napapansin nyo lang yung trap, hindi yung part na sumablay. Oh! Walang sinabi si Husky. Actually, tangina, no, may ganito ring angulo si GL na parang yung neutron, parang mapapansin mo yung gumawa, hindi yung sumunod. Tapos may gantong angulo si Poison na parang yung angulo ko na parang ginaya ni GL. Mapapansin nyo yung trap, hindi yung part. Ang ganda nun, na parang nagkapareha sila ng angulo dun. So parang ang pinupunto ni GL dito, ganito ang klaseng MC, tapos ibabalik naman ni Poison na gantong klaseng MC ka. Parang nag-aanuan sila dito, nagbabanggaan sila dito kung sino ba talaga yung nanggagaya. Yung trap, hindi yung part na sumablay. Walang sinabi si Husking virgin ka. Pero pinilit mag-rebat para mapasok lang yung 6 rounds dahil next na nga si Rafian. Para ma-set up niya na round 4 yung unang banat niya sa round 1. Yung keyword mong inaasahan, hindi na nabanggit nung gago. Kaya nag-imbento ka na lang nung pumalpak yung unang plano. Tangina, ang gandang silip nun. Ang gandang silip nun. Yung parang, naalala ko nga to, yung GL versus Husky, parang may nabanggit na parang virgin daw ako, pero wala namang sinabi si GL nun. Alam mo, parang napansin ko din yun. Ang gandang silip nito, tangina, na parang nakasetup na siya. So parang magmukhang galing siya sa future. Kailangan niyang ituloy yun at ipamukha niyang sinabi ni Husky yun. Ang galing ng silip ni Poison dito. Unang banat niya sa round 1. Yung keyword mong inaasahan, hindi na nabanggit nung gago. Kaya nag-imbento ka na lang nung pumalpak yung unang plano. Tulad nung nakaraan, yung special quiz mong kinananon na ginaya daw ni JD, dyan ako hindi sang-ayon. Dahil doon si Antonin nagsalita ng di naglaon at malinaw niyang sinabi na hindi niya ginawa yun. Kung Tangina, ang galing nun, ang galing nun. Ang galing nun. Ang galing nung silip nun, ang galing nun. tunay kang galing sa future, ba't di mo matandaan lahat ng mga totoong nangyari sa nakaraan? Kung ganyan ang time traveler, marapat bang palakpakan? Iniiba yung past dahil may nagawang kapalpakan? Tangina! Iniiba, parang ano siya, parang sa Avengers yung tangina dahil sa sinabi ni Poison 13 na to, excited na ako lalo na mapanood yung Avengers Doomsday. Dahil nga incursion na ginawa ni Captain America, yung huli, kung napanood nyo yung huli, yung si Captain America ay nagpaiwan sa past at nung nasa present na sila, nakita nila si Captain America na matanda na. So maraming nabago doon. So si Doomsday kasi, si Dr. Doom, babalik siya. Feeling ko para dahil nga maraming nakagulo. So, parang aalisin niya yung mga bagay na hindi dapat nangyari. So, babalikan si Captain America. Kasi sa trailer ng Avengers Doomsday, pinakita si Captain America may anak na which is hindi talaga dapat nangyari yon. So, isa sa may kasalanan talaga dito si Captain America dahil ginulo niya yung dapat na sa timeline natin na hindi dapat mangyari. Grabe to, ang ganda nito. Habang ini-spit niya to, naaalala ko yung Avengers. Marapat bang palakpakan? Iniiba yung past dahil may nagawang kapalpakan? Sanay ka sa time paradox? Grabe! Kakilabot to. Kung sobrang lakas ni Poison 13 sa live, mas malakas to ngayong kaharap ko silang dalawa. Grabe yun. Sanay ka sa time paradox? Ayun yung haymaker na talagang pangdiin ng angulo. Pinapalakpakan talaga yan. Actually, nasa gilid ako niyan habang pinapanood ko. Proud na proud ako kay Poison. Putang inang galing mo! Ang saya di man! Sabi niya nga nung nag-usap kami, first time niya daw gumanon yung kumpiyansang-kumpiyansa siya. Sanay ka sa time paradox? Eto na. Kinunik pa sa time paradox yung kay Doctor Strange. Damn! Yung tenga mo pakitoon. Katulad lang ni Doctor Strange ang nagawat naging tugon. Sa daming timeline na natalo mo ko't nagapi doon. Isa lang ang possibility matalo ka at ito yun. My God! Naalala ko yung sa Avengers, parang si Poison 13,
si Doctor Strange at si Iron Man, si GL na sinabi niya na eto na yun. Maraming beses na nating sinubukan na baguhin to sa nakaraan. Pero hindi nangyari. At eto yung tamang panahon. Eto yung tamang dapat gawin natin. Gawin mo na. Yung makakatalo o yung pwedeng tumalo kay sino to? Yung kalaban nilang malaki. May muta ko pangalan. Ganda nun, tangina. Avengers reference. Yung naalala ko si Doctor Strange, yung gumaganon-ganon siya habang naglalaban sila kay yung nakalimutan ko kalaban sa kay Thanos, habang gumaganon-ganon siya. Tas si Doctor Strange kasi alam niya na yung nangyari at alam niya na yung mangyayari. So yung parang tinitigan niya na si Iron Man na ito na yung tamang oras para matalo si Thanos. Gawin mo na. Tingin ko maraming beses nilang sinubukan sa ibang multiverse na hindi natin kailangan gawin to pero sumablay, inuulit na naman. Ang ganda nito, maraming beses mong tinalo sa nakaraan pero isa lang yung possibility na matalo ka at eto yung ganda nun! Tangina, excited na tuloy ako sa Avengers Doomsday. Isa lang ang possibility matalo ka at ito yun. Oh my God. GL, sobrang solid mo pero tangina round 1, Poison 13. Grabe yun. Kung maganda yung nasilip mo sa kanya sa round 1, mas maganda yung nasilip ni Poison 13 sa round 1 niya. Yung yun nga, sa Virgin na hindi naman nasabi ni Husky, si Antonym na wala namang sinabing ganun, tas parang binabago mo. Puta na i-connecta niya sa Avengers. Poison 13 round 1. Yun. Yo! Medyo bitin. Parang rounds ko kagabi. Pero ba't daw ang dami kong battle? Maraming nagtatakabat. Ako nag-aabala. Kasi real talk, next year, ako'y nasa Canada na. Eto, iniisip ko to nung narinig ko Canada? Magka-Canada na si Hindi ko alam kung totoo pero choice naman niya yan kung totoo o hindi. Pero tingin ko makakabattle pa rin yan. Si AJ nga Ang layo din pero nakakabattle Ano man, hindi naman ibig sabihin na pumunta ng Canada magre-retiro na. Siyempre, kung ano gusto mo gawin mo, yun lang yun. At sinsuling laban ko na to, maybe for a while, hayaan nyo akong gawin yung mga di ko pa na-try. Huling laban? No. Hindi. Personal at game! Babaero tong si Poison! Tumukage grabe daw at parang kagibunshin sa daming body count. Babaero nga ba si Poison? Ako personal, hindi naman lagi nga yan Hindi, lover boy to, hindi. Pag magmahal si Poison, isa lang. Hindi ko nakita ng babae. O, hindi ko nakasabay. Hindi babaero yan si Poison. So, feeling ko, para maipasok niya ito na naman siya dun sa para maipasok niya yung punchline na kagibunshin, body count, kailangan niyang palabasin si Poison 13 na babaero. So, ayun yun. Kiluwa, dukot pus, kagibunshin sa daming body count. Pero ang galing nun. Parang kiluwa, dukot puso, at pag yung chicks na dadala, magiging tatay siya ni Gon kasi biglang mawawala. Pinakamalibog na bayaw, ikaw yung worst cup. Yung negosyo tubigan, pero uhaw sa thirst trap. Panay gaya sa batas, pero bitin niyang simple plan. Kantot nanay, pero dun lang sa single mom. O kantot lang. Personal yan, personal. Sa bagay, sabi niya nga gusto niya subukan yung hindi niya pa nagagawa. Walang commitment, Poison Pratel. Yun ba ang way well? Mas delikado nga ang lason pag wala yung label. Tangina, ganda nun. Tangina, kantot lang. Delikado ang lason pag walang label. Iiwan pag naanakan. Gandang angulo din nun. Ang ganda. Pa, feeling alpha no? Kaso dudurugin lang kita gamit alpabeto. G! G! Simulan natin sa A.
Ako'y A-game kahit laging busy. Ika'y sunog sa aking round parang nag-burn ng CD. Kasi ito ay easy. You can't F with me. Kasi G ang bida. And from G to P, yung gap ay kita. O G to P, gap. Ano, lokohan? Ba't nag-skip sa hulihan? Nasaan yung H to O? E di nasa tubigan. H2O, nasa tubigan. Etong ginawa niya to yung A to ABC reference o bars na to. Ang pinakamagandang narinig kong gumawa nito is si Sak Maestro. So, sabi ko nga, kung uulit ka ng ganung scheme o parang angle, dapat mas mapaganda mo siya. Pero para sa akin, mas solid pa rin yung ABC to Z ni Sak Maestro, tas yung wala yung G, ganda nun. Medyo na ano lang ako doon sa H2O, di nasa tubigan. H2O, tubigan. Motus. H2O, tubigan, tutugma sa dulo. Konektado yan sa'yo kasi ang lakas ng tulo. Okay. Dahil nga babaero, lakas ng tulo, H2O, ABC, etc. Pero sa pagkakakilala ko kasi kay GL, parang sobrang hindi rin nauubusan to, daming idea. Pero dahil nga parang katulad na siya nung kay Sak Maestro na ganong scheme, parang naubusan na ba siya? Parang ganon. Oo, kumonekta sa kantutan at sa manyakis na galaw. Pero balik tayo dun sa P, parang binabalisaw-saw. Wow! Balik tayo dun sa P, ihe, parang binabalisaw-saw. Balisaw-saw kasi tumitira ng marami at sure na sure yan, walang pake sa numero, parang QR code lang. Tangin na. Pagka-scan, sunod sa order, dapat less greedy kasi pag pinilit mo, sunod sa STD. Tangin na, ganda nun. Sunod sa STD. Pag pinilit mo, ano niya nga dito, yung anggulong babaero si Poison, dun niya nilaro yung thought niya, yung train of thought niya. Tapos ABC, sunod sa STD, etc. Ang ganda nun. So if you think the V is virgin, yan ay victory. Akin na yung W, that's the way to be. At kita na yung Y, hindi to mystery, cause it's plain to see. Ako yung Alpha at Omega, ako A to Z. Walang X, wala yung X. Wala yung X. Ang letra ko may tira, yan ay dapat tandaan. Pero walang X na binanggit kasi masasaktan ka lang. Ayun nga yun. W, Y, Z, wala yung X. Walang X na binanggit kasi masasaktan ka lang. Nakamupo na yan, uy! At ayaw kitang nade-depress. Wala yung layers. Ayaw kitang mag-overthink na parang glazers. Overthink glazers, yung mga tao. Ay, alam ko, ayun yata yung tawag sa mga fans ni GL, glazers. Ayaw kitang mag-overthink na parang glazers. At usapang mental health, gusto kitang mamulat na paano ka made-depress wala kang utak. Tangina, gago. Kaya sa isa buhay, 5 beses na laglag sa what if. Yung konsepto, gawin nating what if. What if? Sa laban yun ni EJ, siya'y nawala sa bara. What if sa'yo nag-choke si Abra? What if yung choke mo kay Six, kay Lax, kay Plari? What if di ganun kagrabe? What if di ka nag-stutter? What if di ka ng babae? Parang nagawa niya na rin to yung what if na to. Parang yung kay Badang yata. What if, parang kanino ba yun? Kasi siguro kay Sayad yata, yun yung parang ang pinaka-punchline niya eh. Doon nga yung nahabaan ako doon. Yung parang si Badang dapat yung panalo. Parang ganun. What if niya? Bars. Narinig ko na to sa kanya. Yung choke mo kay Six, kay Lax, kay Plari, what if di ganun kagrabe? What if di ka nag-stutter? What if di ka ng babae? Diba? Ang daming dapat na nangyari para masipat mo yung ring. O ang daming what ifs, parang pag-ibig ni Patring. Ay, na personal. Kaya nung Zorro,
Ako'y Akainu, yung lava'y ini-inject. Ako yung Tangina, labay, tangina. Anong Zoro? Ako'y Akainu, yung lava'y ini-inject. Ako yung magma, sa magmahal tumutunaw ang effect. Ako yung magma sa magmahal, oh. Pag-ibig bars. Ay ini-inject. Ako yung magma, sa magmahal tumutunaw ang effect. Lover boy bars, bitch. Mga tira ay direct sa chest o the enemy's attest. Kung si Ace, si Raffian, abay isisilid ka next. Walang tinitipid na flex. Pagkat ikaw naman si Luffy, yan ang similing the best. Pagkat kita nyo na meron siyang dinidibdib na ex. Actually, sobrang lakas nun para sa akin. One Piece reference. Nag-ano pa rin siya dito. Anime reference. Grabe yun. Isa to sa pinakamalakas na linya ni GL. Yung Luffy, may dinidibdib na ex. Pinalabas niyang mahal pa rin ni Poison si Patring. Grabe yun. Ganda nun. Medyo naanuhan lang ako dun sa ibang napili niyang angulo. Yung ABZ, etc. Although, meron siyang sariling style kung paano niya ginamit yung A to Z scheme, bars. Pero para sa akin, mas maganda pa rin yung kay Sak Maestro. And then yung what if niya, na parang nagamit niya na rin kay Sayad. So, ayun. Na parang naubusan ba si GL dito para ulitin niya yung ganun? Alam mo yun? Yun lang, para sa akin lang yun. Pero solid yun. Solid pa rin. Poison 13, tara! Luffy na may dinidibdib na ex. GL. Pero sabi nga ni Poison na nakausap po siya, iba talaga yung kumpiyansa niya dito. Parang nung sinabi pa lang daw sa kanya ni Enigma na si GL makakalaban niya, sobrang dami niya na agad naisip. Actually, ang dami niyang tapon na linya dyan na hindi niya na ginamit. Sabi nila ikaw si Zeus, karakter ay binaboy. Habang ako si Mohoko Jin, inaasar nyo na sad boy. Ngunit di ko ramdam yung current kung paano dadaloy, lalo't di naman good conductor ng kuryente yung kahoy. Tangina. Alam mong insulator, ba't hindi pa rin pinigil? Kung nalufi si Inel, tsak mapopoison tong si GL. Anime ba gusto nyo? Pues makinig ka ng mabuti. Bibigyan kita ng labang di marireview ni Looney. So, ito yung inaantay ng lahat. Anime reference. Labanan ng anime reference. Pero ang alam ko, hindi nag-anime reference si Poison dito eh. Parang, ito rin yata inaantay ni GL, tas hindi kumagat si Poison. Galing nun. Ang alam ko, hindi nag-anime reference to. Ba't ko naman yun gagawin kung alam kong lamang ako? Haharapin kita imbes magpaulan ng palaso. Sasadyain ko pang tapakan mga trap na dala mo para makitang di man lamang nagkagalos pa ako. Tangina. Balakid na may pagkatipsi. Pinagsama pati bihes. Periodic table no ni Flick G. Sa'yo lang yung mas malinis. At kung na-break mo nga yung record, ba't wala ka dun sa Guinness? To make it clear, meron kang train pero hindi sa'yo yung release. Tanginang yun. Meron kang train pero hindi sa yung realist o yung katotohanan ba? Realist o katunayan? Realist, yung train sa realist. Galing nun, tangina. Make it clear, meron kang train pero hindi sa'yo yung release. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Parang Cardo lang kay Rambo, JB Sukal dun kay Django, Vios tsaka Lambo, Katana tsaka Tanto. Pag Tagalog na yung rhyme scheme, di mo kayang tapatan to. Kaya dapat lakasan mo, magtawag ka pa ng santo. Sapagkat iba yung gulang pag talino galing kanto. Anong merit to the game, hoy? Magagaya ka kay Lando at sa init ko ngayon, mapipilitan ka magsando. Grabe yung multi na yun, tangina, ibang klase din talaga yung pinapamukha ni Poison dito.
feeling ko talaga inaasahan ni GL na mag-anime reference siya, pero hindi ganun yung ginawa ni Poison. Nagpakita pa rin siya ng rap skills, multi, puking inang yan. Na feeling ko trap ni GL yon, kaya hindi ginawa ni Poison. So parang mas para sa akin, mas magaling bumasa si Poison sa laban na to. Ganon magmulti sa Tagalog. Hindi yung hati-hati na lang, nananabik na lang. Oh. Ito yung Zoro nung round 1, kararating pa lang. At kung bakit ko kinutya. Tag-ina, o nga, no? Multi na lang palang, tang-ina. Ganda nung silip ni Poison doon. Tang-ina, ganun mag-multi sa Tagalog. Hindi yung palang na lang. Galing! Tagalog. Hindi yung hati-hati na lang, nananabik na lang. Ito yung Zoro nung round 1, kararating pa lang. At kung bakit ko kinutya, siya ay pasimpleng inuga. Sa daming tutugma sa lang, yung lang sa lang tinugma. Tang-ina, yun lang. Salang lang tinugma. Grabing silip yun. Gandang angulo nun. Lamang, yanang, yabang, parang, batang, walang, galang, barang, pamban, nyaga, langang, kanyang, kasang, kapang, atang, talang, kalang, kasang, ganyang, panangkalan, batang, tabang, tumugma ka ng di Ingles at huwag kang bastang mamanghalang. Tang-ina. Putang ina mo. Ganun mang insulto dun sa ginawa ni GL. Yung kararating pa lang ng tang-ina, pinakitaan ng tamang multi para dun sa word na yun. Ang bastos, no? Ang gago ni Poison dito. Ang kupal niya dito. Ang barubal, ang balagbag niya dito. Grabe yun. Sinetap niya sa tang-ina. Sinetap niya dun sa lamang kararating pa lang. Tutugma sa lang, yung lang sa lang tinugma. Galing nun. Eto na yun. Putang ina, grabe to. Lamang, yanang, yabang, parang, batang, walang, galang, barang, pamban, nyaga, langang, kanyang, kasang, kapang, atang, talang, kalang, kasang, ganyang, panangkalan, batang, tabang, tumugma ka ng di Ingles at huwag kang bastang mamanghalang. Tang-ina. Grabe man balagbag si Poison. Putang ina. A-game talaga. Parang pag narinig mo talaga yung kay GL, ay putang ina, ang lakas. Pero dahil sa ginagawa ni Poison na, hindi, may mas malakas pa dyan. Ganun. Ninervyos, sorry. Tang-ina. Sige, ito. kumain ka ng multi kung dyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning, iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro, huwag ka lang nang aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Tang-ina. Ito talaga yung pumatay eh. Ganda ng setup na yun. Tsaka ang ganda nung act ni Poison, yung nahulog yung kutsara. Ang galing niyang umarte sa ganun. Nagtatalo-talo yung mga tao na pag nahulog yung kutsara, babae yung darating. Lalaki yung darating. So, noon pa man sa amin, pag nahulog yung kutsara, oy, may bisitang darating. Hindi namin sinasabi. Pagka tinidor, lalaki. Pag kutsara, babae. Pero kadalasan sa amin, sa dati pa, pag may nahulog na kutsara, may darating na bisita. Hindi na sinasabi kung babae o lalaki. Pero syempre, sa Pilipinas, pag nahulog yung kutsara, babae. Pag nahulog yung tinidor, lalaki. Pero ano't ano man, ang ganda nun, parang ipamukha na wala nang darating na Zoro. So, sabihin man natin na dapat tinidor ang gamit niya, parang wala nang kutsarang dumating. Ay, wala nang Zoro darating dahil lalaki siya. Tama rin na kutsara yung ihulog niya kasi babae yung darating. So, wala ka talagang i-expect na lalaking darating, which is si Zoro. Kaya yung kutsara ang nahulog, pambabae yun. Kung tinidor ang ginamit niya, at nahulog niya yung tinidor, ibig sabihin, may darating na lalaki na si Zoro yun. Kaya ginamit niya din yung kutsarang tinidor, ay yung kutsara dito para mahulog na, at sinabi niya na wala ng Zoro darating o wala ng lalaking darating, ginamit niya yung kutsara para ipamuka na walang lalaki o kahit sino, walang Zoro, walang Zoro darating kasi kutsara ay nahulog o pambabae. Ganda nun. Kasang, ganyang, panangkalan, batang, tabang, tumugma ka ng di Ingles at huwag kang bastang mamanghalang. Tang-ina. Eto, ang galing ng act niya dito. Ayan, oh. Parang nininervyos. Galing. Ninervyos, sorry. Galing, tas sinetapan niya pa nininervyos. Sorry. Galing niya doon. Galing umarte ni Poison dyan. Kumain ka ng multi
di kung diyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning, iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro, huwag ka lang nang aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Aha. Aha. Wala talaga. Wala. Wala na. Ito yung pumatay eh. Ito, isa to sa pumatay. Bukod pa yung Cleopatra. Ito to. Dito pa lang sa round 2, alam mo nang patay na. Ang lakas nung rounds ni GL 1 and 2 pero tang ina wala. Pinapatay ni Poison, nilalaso niya si GL 1 and 2. Tsaka bihira, parang first time nga ni Poison gumanyan eh. Yung magyabang talo sa akin to. Iba yung kumpiyansa niya. Meron pa, wala na. Meron pa. Tang ina. Pues gagawin ko tong impyerno, pero di pa ako kontento. Marami mang masalanta, walang pake parang gobyerno. Oh. Nag-aabo yung venue, doon pa ako magkokonsyerto. Cancel nyo yung ambulansya, ang tawagin nyo bumbero. Tang ina. Nai-connecta niya sa ano yung sinabi niya kanina, pag kayo ang tumawag, gusto ko tawagin nyo bumbero. Tas, kasi nga, call out, dapat patayin. Kapag kayo, yung audience, tumawag, tawagin nyo bumbero. Dahil nag-aapoy yung ginawa niya, i-cancel nyo yung bumbero. Ay, ambulansya pala. Pag kayo ang nagtawag, sabi niya sa audience, ang tawagin nyo ambulansya. So, dahil nag-aapoy siya ngayon, i-cancel nyo yung ambulansya, ang tawagin nyo bumbero. Wow. Tawagin nyo bumbero. Grabing ano, napakadaming room shaker talaga ni Poison dito. Huwag daw daanin sa presensya, sabayan daw sulat niya, ay isa sa sentensya mo. Paumanhin lang at pasensya, tanggapin dispensa ko. Mali ka ng binabangga, akin na lisensya mo. Sinabayan ko sulat mo, tapatan mo presensya ko. Aha! Mali ka ng binabangga, akin na lisensya mo. Ang ganda pa rin ng connection nun. Sinabayan ko sulat mo, sabayan mo presensya ko. 1 and 2. Tang ina, 1 and 2. Last round ni GL, bati muna tayo. Pero malinaw na, 1 and 2. Live at online. Solid. Pabati Tito Sher ng Dan Enriquez ng Marilao, Bulacan. Sana mapodcast ka sa Hip Hop OPM at marinig namin yung side mo, Tito. Okay? Shoutout Tito Sher ng from Kupang Muntinlupa City. Walang pangalan eh. Tito Sher ng shoutout naman dito sa tropang Magdaong Poblasyon, anak ng Muntinlupa. Oy, shoutout sa inyo dyan. Pwede naman. Kung gusto nyo sumali ng anak ng Muntinlupa, message nyo lang ako. Actually, lahat naman ng taga Muntinlupa pwede sumali. Hindi ko lang nakakausap lahat. Pero kung trip nyo sumali sa anak ng Muntinlupa, sabihan nyo lang ako. Boss, react ka sa bagong kanta ni Cash G, Still the Same. Ginawan ko pero may may copyright. Hindi ko na nilabas. Ngayon lang talaga natawa sa reaction ni Tito. Tito Shernan, lulo pasay pa na word. Sakit yung tiyan ko. Anyway, ito na. Tara. GL. Na-overpower si GL. Tangina, nalahason talaga. 2-0. Sumenyos ng 2-0, gago. Iba talaga yung kumpiyansa niya. Alam niyang tatalunin niya si GL. 2-0. 2-0. Yo! 2-0. Ang yabang, gago. Ribat lang. Alam nyo ba kung bakit tumatatak yung mga multi niya? Kasi palagi niyang sinasabing nang mumulti siya. Sample, alang-alang sa pangalang, a few moments later, magmulti ka, tangina ka! Tangina mo rin. Diba? Nagmumura na si GL, namamersonal na si GL, ayan na. Diba? Maikli yung rounds, plus konting punchlines equals paano pahabain? Well, obvious na. Kailangan mong mag-rhyme scheme kasi no choice ka. Yo, pero ito. Surprise quiz from Arik. Ito na naman sa surprise quiz. Yo. Okay, game. Ito. Ako'y magbabanggit ng mga laban niya, tapos i-recall nyo yung mga linyang ng marka. Game? Poison versus Elvis.
Poison versus Damsa. Poison versus Husky. Poison versus Plasma versus J-King versus J-Clown versus Sernan. Teka, baka sabihing madaya at ako'y nagbabasa. Blanco yan, aba. At gets na ng madla. Ano mga linya ng marka? Ang sagot doon ay wala. Ganda ring silip nun. Wala kang linyang nagmarka doon sa mga nakalaban mo. Kasi si JL, ang dami niyang mga nagmamarkang sulat talaga eh. Mga linya eh. Kung ganda rin nun. Paano? Halos lahat ng laban mo ay walang ambag sa narrative. Kahit maraming nabaon, kaya papel mo din sa liga ay nanatiling patapon. So you think you're spitting sharp? Kaso ako, I'm hitting smart. Magagaya mo yung current pero di yung killer spark. Ikaw may winning mark, pero ito ang bitter part. Na kung ito ay anime, ikaw yung filler arc. Ikaw yung pwedeng i-skip except kung big name yung kalaban. Ikaw yung asido sa veteranong nagtatanggal kalawang. Ikaw yung poison na naman, wala bang bago sa larawan? Kaya doon ka lang sa underground nagiging karangalan. Ang ina. Omar kung bugo sa underground, sumusuporta sa pagdayo. Pero bungo sa underground, meaning patay na yan sa tao. E paano? Panay stumble, panay choke, puro petics lang. Kaya hectic yan. Ikaw yung tae na support septic tank. O Eto medyo dapat yung round 3 dito, ang dami ng haymaker o room shaker na punchline ni GL. Pero dahil 2 minutes na yung lumilipas, feeling ko baka naubusan na rin to si GL sa ilang laban ginawa niya sa 2025 eh. Parang hindi nagiging effective yung ibang 2 minutes na eh. Hindi ganyan yung round 3 ni GL. Yung mga round 3 ni GL talagang walang iya eh. average lang, 6'7", 6'7". Alam niyo yung meme? I mean, saktong 6'7" equals 13. Oh, kaya tong 13 ay Saktong 6'7" equals 13. equals 13. Oh, kaya tong 13 ay na 11. I will make him think na ito ay underground. I will plague his dreams. Kaso, ito ay the upside down. I will break his limbs. See what danger brings. Patay ang 13 sa 11. Ito'y Stranger Things. Ganda nun, ganda nun, ganda Kasi nun. oo, ikaw yung di nauubusan, pero di mo lang alam. Oo, di nauubusan, pero konti yung laman. Kaya consistent malamang, kasi maraming kulang. Consistent malamang, kasi maraming kulang. At iba yung di nauubusan sa laging full tank. Kasi sige, ikaw na pinakamasipag na MC. Ito lang yung medyo napansin ko doon. Di nauubusan sa palaging full tank. So, tapos sa performance, parang nabaliktad si Poison 13 yung full tank, tapos si GL yung medyo parang nakulangan. Full tank. Kasi sige, ikaw na pinakamasipag na MC. Gagong mo bro. Malamang masipag ka kasi trabaho mo to. Ikaw yung butler 24/7 na may 38 at 45. Tas iyayabang mo sa amin na may trabahong 9 to 5. Diba? Para kang isdang nagyayabang na kaya mong lumangoy sa mga dragon na sumisisid at bumubuga ng apoy. Gets? Ito ang iyong dimension. Pero nahuhuli ka at sa iyong domain expansion ako nagdudumina. Ikaw yung full-time battle rapper na di abot ang highest tier. At ako yung part-time dito pero employee of the year. Tangina, ganda rin nun. Ang ganda nun. Kaso medyo bandang 3 minutes na yung malakas na linya niya, yung parting 2 minutes, parang ang haba masyado bago magkaroon ng magandang punchline. Kaya kung si Cripply, nag-champion nang wala sa isabuhay, ako, Siguro tingin ko dahil kaya parang hindi parang mas nakuha kasi ni Poison 13 yung momentum 1 and 2, parang sa sobrang lakas ng pinakita ni Poison, parang kailangan GL ganun din gawin mo, tapos hindi ayun yung naririnig nila. Naka-apekto yung lakas ni Poison 13 para hindi lumakas yung ibang sulat ni GL. ibang klase to dumali. Ako naman nag-back-to-back na isang beses lang sumali. At saktong next year, sa Canada, sa pagtingin ko paglabas, ay pwede na siguro na hantingin ko yung batas.
At sa ibang old gods dyan, leche. Ano kayo, siniswerte? Abay, pas muna ako. Wala munang laro. Di pwedeng GL agad. Warm up muna kayo. At ikaw, bumatil ka taon-taon, umaga-gabi. Sa Pinas, sa Taiwan, kung ganon kadali. Sa buwelta sa ahon, walang may pake. Overexposed na yung lason, immune na kabe. Yun nga, medyo ano talaga. Hindi ganito yung round 3 ni GL sa lahat ng laban niya. So, feeling ko parang naubusan din. Tangina, ito yung isa sa pinakamalakas din na round ni Poison, yung Cleopatra bars, poking ina. So, malinaw. Kahit di ko pa naririnig kasi sa YouTube, hindi pa naririnig pero malinaw sa akin 1, 2, 3 Poison. Pero pakinggan natin. Poking ina sa mga trip na trip ko to. Ako ba? Ano yan? Sobrang kumpiyansa nga ni Poison. Alam niya natalo sa akin to. Okay. Mr. Employee of the Year at doble ng binabayaran. May battle daw kahapon yan, hanggang ngayon inaasahan. Ang lupit-lupit at kung sino-sino nilalabanan. Paalala lang, tagal-tagal ko nang ginagawa yan. Kahit ano pang liga yan, ako ay mapapapayag. Kung may pangalan o wala, di ako nababagabag. Kung totoong kaisa ka sa mga nagpapalakad, gawin mo din sa minor league nang di ka nagpapabayad. Tangina. Totoo yan, tangina. Yung mga unang laban ni Poison, hindi talaga siya naniningil sa akin. Pero ako bilang kusa, kahit si Lipcram, hindi nag-aano sa akin. Lipcram, Poison, yung mga nakaraang lumaban sila. Hindi sila nagsasabi. Pero ang ginagawa ko kasi, dahil pagka may views, for sure may views yun, ang ginagawa ko, hati tayo sa kikitain ng video. Sinesend ko kay Poison, ito yung kinita mo. Kay Lipcram, ito yung papakita ko sa kanila yung kikitain, hati tayo. Kahit yung kay Romano, yung laban niya kay Prince Rhyme, binigay ko kay Romano. Pero si Prince Rhyme, di ko nabigyan. Sabi ko na lang may trabaho kasi Romano wala. Di lamang utak ang taglay, may puso din kasi yan. Dahil may bayad o wala, ako'y hindi nagsilan. Magre-retirong hindi pera ang naging basihan. Mapapasabi ka na lang ng tanginang legacy yan. Tangina. Ang makalaban mo ako ay inasahan mo ng grabe. Di mo nakita to sa future, hinintay mo lang mangyari. Nung isa buhay, tayo dapat magkalaban at si EJ doon kay Lip. Kaso last minute siya'y nag-back out at si JD pinalit. Kaya yung match-up ay narambol at yung sulat niya nag-flip. Sayang yung water station angle kung di mo mababanggit. Dati mo pa akong sinulatan. Di mo lang matapon-tapon. Ululbistado na kita, tagal mo na akong hinahamon. Welta balentong 10 pa lang, kaso si Arik di sang-ayon. Silip kalaban mo tapos round mo umikot lang sa lason. Tangina. Cleopatra, hihingi ng drop sa Poison para lamang pumatay. Anong para pumatay? Di mo na-research ng maigi na ang lasong yon ang siyang tumapos sa kanyang sarili. Ginamit pang patiwakal nung siya'y natalot na pornada. Di dahil may pinatay, merong nilasot kinulata. Manuloko mo yung crowd, pati huradong kinontrata, di yung tao na kung bakit may tattoo ni Cleopatra. Putang ina, binaril sa ulo. Kung si GL galing sa future at hinuhulaan yung nangyayari, si Poison 13 pinakitaan ng resibo si GL. Tangina. Screenshot ko to. Tangina, di ba? Puking ina. Puking ina. Kung ikaw, hinuhulaan mo yung future, ako may resibo. Grabe to. Tangina. Kung yung kutsarang nahulog ang pumatay sa 1 and 2, ito pumatay sa round 3, yung resibo. Yun ang siyang tumapos sa kanyang sarili. Ginamit pang patiwakal nung siya'y natalot na pornada. Di dahil may pinatay, merong nilasot kinulata. Maluloko mo yung crowd, pati huradong kinontrata, di yung tao na kung bakit may tattoo ni Cleopatra. Oh my God! Grabe yan! Kung talagang galing sa future yung linyadang dala mo na nagsasabing matatalot, malalait mo ako,
Bakit ako ang nakaisip na magpatato nito at inadya ng panahon para magamit? Ay! Wala na! Binaril sa ulo, chinapcha pa. Kaya, kaya huli ka balbon, tanga, para kang gago. Nagsabing siya ang current god para manarantado. Sablay naman pala yung bars, tsaka mga kathamo. Ganyan ang Diyos pag nasa lupa, nakakatawang tao. Ay! Ganyan ang Diyos, all gods. Oh gods. Nakakatawang tao. Nakakatawang tao. Grabe naman yun. Tanginang yun. Tsak maluloba tong si Zeus. Kailangan niyang muling mag-charge. Mag-Greek mythology ka pa at lalong pagbutihan parts. Kahit na magtawag ng Diyos ng malinlang muli ang judge, hindi yan aabot ng 13-12 lang ang Olympian gods. Yan naabot ng 13 at 12 lang ang Olympian gods. Oh my God. Sila Zeus, sila Hercules. Sino pa ba yun? Yung sa ano, Ragnarok yung sa Netflix. Tangin, sarap din panoorin yun. Hoy Zoro! Ikaw ang nasugat sa katana na kagat-kagat mo! Hindi ako nag-anime, ikaw ang natrap sa trap mo! Tangin nga, hindi siya nag-anime. So what's up mga Glazers? Salamat sa pambabas nyong malala. Magsama-sama kayo sa comment section. Manatili kayo sa baba. Aha! Ito na. Di man alam kung para saan to. Ito na. Tangina, nilabas si Kuya Jobert. Tangina, nilabas si Kuya Jobert. Tangina, may prop siyang Kuya Jobert. Gago. Actually, body bag na eh. Tumawag pa ng isang Kuya Jobert. Tangina. Di man alam kung para saan to. Di man alam kung para saan to. Saksi ang Diyos at mga santo. Ako na gumawa ng di mo magagawa ngayong gabi. Yun ang manalo. Imbis sabihin yung Sando, manalo, pero ang ganda nun. Lakas si Kuya Jobert dito, ni Bayani Agbayani, parang ano, ganun. All 3 rounds, Poison 13, tangin ang linaw. Live at online. Walang nakuwang round si GL dito. Congrats, Kuya Jobert. Wrapped up. Poison 13 versus GL. Paus na. Isang beses pa sa number. Namaos na. Di na kinaya. Pero tangin na, boss. Congrats. Yan ang tunay. Boto. Boto. Hindi na ka. Makikita mo talaga yung puso ni Enigma. Pinipilit niya talaga. Actually, may mga part na nilalagnat siya, mas maparamdam, pero tangina. Para sa inyo yan. Appreciate nyo si Enigma. Pero nakaraan taon, binabash nyo dahil mo sa peking angulo. 5-0. Speechless si Enigma eh. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Diba? Sobrang ganda nung laban. Speechless si Enigma. Boto. Na speechless si boss. Sobrang ganda. 5-0. Poison 13. Tinaga eh. Yun. Isa lang nakasend. Shoutouts kay Poison. Yun. Pero props pa rin kay hindi porket natalo si GL dito parang sa buong taon na magandang ginawa ni GL isang beses lang siyang lumaylay. So wag natin tignan to isang pagkakamali na to, parang ganun. Yung isang sablay na to, tignan natin yung magandang nagawa ni GL pa rin para sa liga. Isang magandang palakpak pa rin para kay GL. Comeback pare, comeback. At congrats pa rin Poison 13. Hindi ko na papakinggan yung mga hurajes. Ayun. Congrats, tangina. Sobrang lakas na laban, sobrang lakas ni Poison 13. Nakaka-proud yung ginawa niya, sobrang natutuwa ako. At sinabi ko rin sa kanya to nung nag-usap kami. Sobrang natutuwa ako sa ginawa niya. At ayun nga,
parang isang beses lang naman yung parang dadapa yung performance. Hindi naman dapa na overpower lang ni Poison, pero yung buong run ng battle ni GL, tanginang yan. Yung magdalawa siya sa isang araw, Husky, Raph, yan, di ba? Putang ina, wag natin baliwalain yun. Tsaka hindi rin biro talaga yung ginawa. At syempre, props sa Flip Top, kay Boss Enigma, kahit na maus-maus na sa lahat, kay Kuya Kev, sa mga crew, at syempre sa mga taga-suporta, sa fans, sa audience na nanonood at pumila ng maaga. Panalo tayong lahat doon. Congrats sa ating lahat.